walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Superradyo. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sumer. Ngayon po ay Webes, ika-14 sa buwan ng Setyembre taong 2017. Narito ang headlines ng ating mga balita. 9 na tao patay sa pananalasa ng bagyong Maring. Iba't ibang sakit pinangangabahang kumalat dulot ng baha. House Committee on Justice idineklarang mayroong sapat na format laman ang reklamong impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pangalabi ng pinaniniwalang kay Reynaldo Culot de Guzman, inihatid na sa kanyang huling antungan mga magulang ni Culot na nindigan na anak nila ang kanilang inilibing. Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog, di na bumalik Di na. Naghain na ng sick leave para ho magpagamot daw sa ibang bansa. Pagharang ng pambansang pulisya na makakuha ang media ng spot reports kaugnay ng mga kasong kriminal pinalaggan ng mga mambabatas. Pangulong Rodrigo Duterte, sinise si Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon kung bakit 1,000 piso lamang ay inilang pondo sa kanyang ahensya. Pangulong Rodrigo Duterte isusulong ang pagbibigay ng immunity sa pamilya Marcos kapalit ng pagsoli ng nakaw na yaman. Department of Transportation balak isauli sa China ang biniling 48 bagong bagon ng MRT na papakinabangan hindi nagagamit ng MRT na nakatenga lang. 2 tao sugatan sa aberya sa MRT Line 3. Land Transportation Franchising and Regulatory Board balak dagdagan ang singil sa pasahe sa taxi at ipantay sa rate ng Uber. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Alas 7:17 ang oras sa buong Pilipinas, parehong nasa labas na ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Maring Atlani. Ngunit umiiral naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at Mindanao na makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Ang Kalakang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin na kung minsan na may pulo-pulong pagkulog at pagkidlat. Higit na mag-uulanin, umaga pa lang ang Mimaropa Region, Bicol, ilang bahagi ng Calabarzon at ilang bahagi ng Zambales, Bataan at Aurora. At pagsapit ng hapon, asahan ng mga pagulan sa iba pang lugar sa Luzon hanggang sa matinding ulan ang mararanasan sa Cordillera. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 7:18, 9 na tao ang iulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Maring sa Luzon. Kabilang sa nasawi si Lawrence Morillo na inanod ng baha at kahapon ay natagpuan ang kanyang mga labi na palutang-lutang sa San Cristobal River sa Calamba, Laguna. Ang 3 taong gulang na si Francine Jade Mina Mongge naman ay nalunod din nang umapaw ang Parian River Bank sa Laguna. Si Mongge ay kabilang sa 13 taong inuulat na nawawala nang tangayin ng baha ang kanilang mga bahay. Samantala, dulot ng matinding pinsalang tinamo ng lalawigan ng Laguna mula sa bagyong Maring, sinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan. Posibleng umakyat ang kaso ng leptospirosis at iba't ibang tinatawag na waterborne diseases matapos yung pagbaha sa iba't ibang lugar dulot po ng bagyong Maring. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, naglagay na ang DOH ng mga fast lane sa iba't ibang pampubliko ospital para sa mga pasyente na posibleng tinamaan ng leptospirosis, dengue at iba pang sakit na nakukuha sa maraming tubig. Kasabay po nito, sinabi po ng kalihim na masuri po nilang binabantayan ng DOH ang mga evacuation center kung saan pansamantalang tumutuloy yung mga sinalantahon ng bagyo na sa posibleng pagkalat po ng sakit po sa mga evac centers. Batay po sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot po sa mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 109 na mga barangay sa Kalakang, Maynila at sa Calabarzon. Sa nasabing bilang, mahigit 1,800 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa 116 na mga evacuation centers. Samantala, puntahan natin ang balita naman ni Carlo Bateo. Ang malaking bilang ng mga volunteers inaasahang lalahok sa International Coastal Cleanup
2017 ayon sa Philippine Coast Guard. Alamin natin ang balitang yan. Wala kay Carlo Bateo. Kaloy, pasok! Abot sa tinatayang 112 bansa ang lalahok sa taunang International Coastal Cleanup sa 16 Setyembre upang makapangalap ng karagdagang pang mga datos kaugnay ng mga basura na napupunta o natatapon sa karagatan maging sa mga lawa at ilog. Ayon kay Commander Arman Palilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, libong bilang ng mga volunteers mula sa hanay ng mga kabataan, mga professional, environmental groups, kasama na mga divers sa bansa na nagpayag ng pakikiisa sa coastal cleanup mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos anya ng nakalipas na taon, umabot sa mahigit 8.3 million kilos na mga debris o mga basura ang nakuha sa pawagitan ng isinagawang coastal cleanup. At kabilang nga rito ang mga cigarette bags, nangunguna pa rin ang mga plastic beverage bottles o yung mga basyo ng mineral water at ganun din yung mga pambalot ng pagkain, mga plastic grocery bag at ilang pang mga plastic lids at samot-saring mga basura ang kanilang mga nakolekta. Sa panig ng Philippine Coast Guard Auxiliary, mag-concentrate ang kanilang mga volunteers sa area ng Zambales. Samantalang sa kabaan naman ng Rojas Boulevard dito sa Bayhawk ay makakasama ng Philippine Coast Guard ang mga taga-local government unit ng lungsod ng Maynila, MMDA, iba't ibang mga samahan ng kabataan at mga kilusan, mga environmental advocates na magsasagawa ng coastal cleanup sa darating na Sabado. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB. Nag-uulat, Pasper Balita sa umaga nationwide, walang kinikringan, walang pinaprotektahan. Alas 7:22, mayroong sapat na forma at laman o form at substance sa reklamong impeachment na inihain ni Attorney Larry Gadon laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa pagtalakay ng House Committee on Justice sa reklamo, 30 miyembro na ang komite ang bumoto pabor sa reklamo habang 4 naman ang kumontra. With a vote of 30 in favor of declaring the complaint sufficient in substance against a vote, 4 votes against it, the chair hereby declares this complaint to be sufficient in substance. Ang tinig ni Mindoro Oriental Representative Reynaldo Mali, Chairman ng House Justice Committee. Kabilang naman sa bumoto para ibasura ang reklamo ay sina Albay Representative Ed Selagman at Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate. Ayon kay Lagman, ang reklamo laban kay Sereno ay kalintulad lamang ng ibinasurang reklamong impeachment laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Wala rin daw personal na kaalaman si Gadon sa kanyang mga akusasyon laban sa punong mahistrado. What is good to liberate President Duterte should also be good to liberate the Chief Justice of the Supreme Court from these impeachment complaints. The allegations are based on newspaper clippings. I don't think that is personal knowledge. I don't think complainant Gadon was present when all these things happened. Ang magkasunod na tinig na Albay Representative Ed Selagman at Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate. Ngunit ginit ni Umali na nakapaghain si Gadon ng mga tinatawag na authentic document na sumusuporta sa kanyang reklamo laban kay Sereno na sinugundahan ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas. One of the requirements for verification is that the information or allegation must be culled from authentic documents, and we have here authentic documents. You don't have to have personal knowledge and based on authentic records. So kung wala kang personal knowledge, pwede naman kung based on authentic records. Ang magkasunod na tinig na Mindoro Oriental Representative Reynaldo Umali at House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas. Samantala, ibinasura naman ng komite ang reklamong impeachment na inihain ng Volunteers Against Crime and Corruption of EACC at ng Vanguard of the Philippine Constitution laban kay Sereno. Hindi raw kasi sinunod ang tinakdang verification rules of impeachment kaya dineklara itong walang sapat na porma.
Ano nga ba ang inihaing reklamong impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno? Batay sa reklamo ni Attorney Larry Gadon, pineke umano ni Sereno ang ilang resolusyon ng kataas-taasang hukuman at naglabas ng mga desisyon na hindi umano aprobado ng unbank ng Korte Suprema. Ginamit rin umano ni Sereno ang pondo ng hudikatura para bumili ng bagong Toyota Land Cruiser na nagkakalaga po ng 5 milyong piso bilang kanyang service vehicle. Naging maluho rin umano si Sereno sa kanyang mga biyahe sa labasunang bansa. Sa gitna pa dito'y kinitnig Gadon na handa siyang idepensa ang kanyang reklamo laban kay Sereno at sa katunayan ay handa umanong tumestigo ang 6 na maestrado ng Korte Suprema. Wag lang daw muna silang pangalanan sapagkat sila ay puputaktihin ng media. According to them, they want to save the court and the judiciary. Tinigboyan ni Attorney Larry Gadon. Handa si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na patunayan na walang basihan ang inihaing reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Attorney Carlo Cruz, tagapagsalita ng legal team ni Sereno, walang malinaw na ebidensya na magdidiin sa punong mahistrado. Hindi bawat paratang ay dapat may consider na impeachable. Paratang madaling gumawa, prueba mahirap gawin, assuming na ma-approve. Meron pang isang obstacle yan. Yung bang na-approve na paratang, is it impeachable? They have to elevate the yung tinatawag na quantum of evidence into something more rational, into something more sound. Wala rin anyang katotohanan ng bintang na naging maluho si Sereno. The way she dresses, the manner of speaking, walang lavish, walang opulence, walang yabang. Napakasimple. If you were Chief Justice, would you jeopardize your position by involving yourself in some trivial matter like that? Ang lahat ng paratang laban kay Sereno ay sasagutin ng kanyang legal team na pangunahan ni Attorney Alex Poblador. Si Poblador ay nagtapos ng cum laude sa University of the Philippines noong 1974 at top 3 siya sa 1978 bar examinations. Naging abogado rin si Poblador ni Senator Grace Poe kaugnay na reklamong diskwalifikasyon na isinampalaban sa kanya noong eleksyon 2016. Nagsilbi rin siyang abogado ni Senator Panfilo Lacson kasabay o kaugnay ng kinaharap nitong kaso kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa public relations practitioner na si Salvador Bubi Dacera at super nitong si Manuel Corbito. The Poblador family is a royalty in the legal circle. They are very well respected and the perception here is that they're quite competent. Samantala, si Cruz naman ay anak ni retired Supreme Court Justice, Associate Justice Isagani Cruz. Nagpasya niya siyang makasama sa legal team ni Sereno upang maprotektahan ang Korte Suprema. Ako'y pinakiusapan, inatasan, ako'y nag-agree na tumulong. Ang rason ko lang dito is, alam mo, importante pa rin sa akin ang Supreme Court eh. Abogado ako, it is an institution equally important to our Congress and to Malacanang. We have to preserve it. Ang tinig ni Attorney Carlo Cruz, tagapagsalita ng legal team ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Sa ibang balita naman, inihatid po sa kanyang huling hantungan ang pinaniniwalaan, mga labi. Meron ng ganun kadikit ng ganun, parang Melo, pinaniniwalaan. Mga labi ni Kulot, si Reynaldo de Guzman sa Pasig Public Cemetery. At hanggang sa uli ay nanindigan na mag-asawang sina Eduardo at Lina Gabriel, anak namin yan, yung aming inilibing. Kahit na lumabas sa isinagawang DNA test ng pulisya na hindi ito si Kulot. Anak namin talaga yan. Anak po namin talaga yan. Anak namin talaga yan. Ano lang po namin yan, totoong anak po namin yan, hindi nila pwedeng bawiin yan, hindi pwede nilang kuhain yan. Hindi na pwede basta-basta kuhain yan pag wala kaming permiso. Bakit ba nila dyan? Dugot laman namin yan, kami ang gumawa niyan, sa amin talaga yan, ako ang nagluwa niyan. Malaking hirap po dyan. Sinabi pa ng mag-asawa na hindi na nila problema kung may iba mang pamilya ang lumutang at maghanap ng nawawalang anak. Hindi na po namin obligasyon yan. Matagal na. Anak po talaga namin yan. Kahit anong mangyari ho. Opo, paglalaban po namin yan, talagang anak namin yan. Tinig po ng mag-asawang hanggang sa kamatayan, inaagaw pa si Kulot. Tinig po ng mag-asawang sina Eduardo at Lina Gabriel. Alas 7:29 na po ang oras sa buong Pilipinas. Nakatakda magsampa ng kasong double murder ang Public Attorney's Office laban sa dalawang pulis Caloocan. Kala mo kalokohan madudulas ka. Na pumatay kay Carl Angelo Arnaiz. Ayon kay Attorney Persida Rueda Acosta, hepe ng Public Attorney's Office, partikular nilang kakasuhan sina PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Arquileta.
Ngunit naniniwala si Acosta na mayroon pang ibang kasabwat ang dalawang pulis. Meron tayong Jandos. Kasi kung sinasabing nasa restrictive custody na itong dalawa ng PNP, bakit si Kulot natagpo ang patay at lulutang-lutang at tad-tad ng saksak? O di meron pa. Kumbinsido rin si Acosta na magkaugnay ang pagpatay kay Arnaiz sa 14 na taong gulang na si Reynaldo Kulot de Guzman. Sabay silang nawala at meron po tayong eyewitness na magpapatotoo na si Kulot ay kasama doon sa mobile car nung patayin si Carl. Ang tinig ni Attorney Persida Rueda Acosta, hepe ng Public Attorney's Office o PAW. Malinaw pa sa bolang kristal na sadyang pinatay ang dalawang pulis Caloocan, itong si Carl Angelo Arnaiz, mga kapuso. Bolang kristal. Bolang kristal, malinaw pa pare. Ha? Nakikita ko sa aking bolang kristal. Ang dalawang pulis na yan. Si Madam Madam Joel. Batay sa isinagawang tinatawag na forensic evidence analysis at criminal event reconstruction of gunshot wounds and other injuries ng Public Attorney's Office, lumabas na nagtamo ng 2 tama ng bala ng baril sa dibdib itong si Arnaiz. Ayon kay Dr. Erwin Erfe, forensic consultant ng PAW, ang 2 tama ng bala ay maituturing na contact shot o nakatutok ang baril sa katawan ng ito'y iputok. Lumabas rin sa pagsusuri na 2 kataong bumaril kay Arnaiz. 3 klaseng nakita namin sa katawan ni Carl, no? Yung signs na binugbog siya, kitang-kita yan sa mukha niya at several parts of the body. Pangalawa, yung handcuffs niya, no? May ebidensya tayo diyan, kitang-kita do sa kamay niya ang handcuff signs, no? And then yung pangatlo, yung mga tama niya ng bala sa katawan, no? 3 dito sa harap, 1 dito at saka 1 dito. Ayun. Dinagdag pa nitong si Erfe na meron silang hawak na saksi na nakakita sa pagbaril at pagpatay ng mga pulis kay Arnaiz. Very credible itong witness na ito. In fact, noong kinukwento niya yung yung senaryo, yung nangyari, ay kinukumpara ko doon sa physical evidence na nakita namin doon sa primary crime scene kung saan talaga binaril. Tinig po yan ni Dr. Erwin Erfe, forensic consultant ng Public Attorney's Office. Grabe, pumatay ng tao ngayon, parang pumapatay ka na lang ng manok. Bukod po yan sa pagbubunyag ng hinold up na taxi driver na si Tomas Baggal na dinalaan niya si Carl Angelo sa himpilan ng pulisya na buhay matapos kuyugin ng taong bayan itong si Arnaiz. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ay magandang balita mga kapuso. Meron po tayong bagong produkto, ang RightMed. Para sa mga taong humahapdi po ang tiyan kapag uminom po na ascorbic acid o vitamin C. Nandito na po ang RightMed Sodium Ascorbate. Ito po yung vitamin C na sodium base, hindi po siya acidic, hindi po nagpapasakit po ng tiyan, mga kapuso. Kapag regular itong ginagamit, ang RightMed Sodium Ascorbate ay makatutulong para maiwasan po yung scurvy. Ito pong scurvy, isang karamdaman dahil po sa matinding kakulangan po ng vitamin C na nagiging dahilan ng panghihina po ng katawan, anemia, nagdudugong gilagid at balat. Ang RightMed Sodium Ascorbate ay nagpapatibay din ng resistensya ng ating katawan upang maiwasan ang pagkakaroon po ng impeksyon. Kumain po ng tama, uminom po ng maraming tubig, magpahinga para kanina pa, bigyan mo nga ng Sodium Ascorbate ito, ha? Si Melo, kanina pa inuubo. Ay hinang nito, ang resistensya. Kumain ng tama. Makapagsalita to. Kumain ng tama, uminom ng maraming tubig, paring Melo. Salbahe ka. Magpahinga para makaiwas sa impeksyon. Dagdagan mo pa ito, paring Melo, ng RightMed Sodium Ascorbate. Araw-araw, hindi yan ka makalawa iniinom. Talaga naman, kaya kayo inuubo eh. Pag RightMed, dekalidad at GMP certified, yung mga gamot sa presyong abot kaya, GMP certified, good manufacturing practice. Ibig sabihin, dekalidad at tama ang pagkakagawa ng mga gamot. Paring Joseph Parafina. Ay, the Candleman. The Candleman. The Candleman. The Paraffin Man. Joseph Parafina nanonood sa atin. Kaya si Michael Angelo Chu. Happy viewing din sa'yo. Palagi pong tandaan ang bagong produkto mula sa RightMed. Ang RightMed Sodium Ascorbate dahil gusto po ng RightMed. Gumaling tayong lahat, paring Joseph. Ayan, Joseph, ito alas 7:34 na. Baka may lakad ka.
Naghain ng sick leave si Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Yan ay para magpagamot sa ibang bansa kaugnay ng sakit niyang diabetes. Ayon kay Attorney Mark Piat, tagapagsalita ni Mabilog, epektibo ang sick leave ng alkalde mula noong 1 ng Setyembre hanggang sa katapusan ng buwang ito. Anya, si Mabilog ay mayroong diabetes mellitus type 2 na pinalala pa ng nararanasan niyang stress matapos siyang pangalanan ni Pangulong Duterte na kabilang sa narco list. Kasabay nito ay pinabulaanan ni Piat ang mga naglabasang balita na tumakas si Mabilog para umano humiling ng political asylum sa ibang bansa. Samantala, maghahain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II laban po kay Senadora Risa Hontiveros. Iyan ay matapos sa publiko ni Hontiveros ang litrato ng laman ng palitan po ng text message ditong si Aguirre at isang nagngangalang Kong Jing. Habang ginagana po yung pagdinig ng Senado kaugnay po ng kasong pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Patatandaan sa privilege speech nitong si Hontiveros, ibinanyag niya ang umano'y maitim na balak nitong si Aguirre. Nasampan siya na reklamong batay ho sa palitan po nila ng text message ng isang Kong Jing na pinaniniwalaang si dating congressman. Natalo po ito Congressman Jacinto Paras. Ayon po sa kalihim, hindi makatwiran ang ginawa ng senador at malinaw na nilabag nito ang kanyang privacy at ang anti-wiretapping law. Alas 7:40 na po ang oras sa buong Pilipinas. Pinagbabawal ng ilabas sa mga miyembro ng media ang mga spot report ng mga iniimbestigahang krimen ng Cebu Police. Ngunit inalamhan ito ni Senator Panfilo Lacson dahil saklawan niya ng executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa freedom of information ng mga spot report ng pulisya. Ginaip ni Lacson na dating hepe ng PNP na maaari lamang ipagbawal ng pulisya ang paglalabas ng spot report kung confidential ang tinatawag na security classification nito. Kung halimbawang wala namang security classification, either restricted, confidential, secret, o top secret, walang dahilan para hindi ibahagi ito. Di ba freedom of information Ang tinig po ni Senator Panfilo Lacson, sinabi naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na tila mayroong nais itago ang pulisya kaya ayaw na nilang maglabas ng spot report sa mga mamamahayag. Pag tinago ng pulisyan, from my own personal experience, pero silang gustong itago. So the more they hide it, the more you should seek it. Ang tinig po ni Buhay Party List Representative Lito Atienza, nilinaw naman ni Chief Superintendent Jonando Carlos, tagapagsalita ng Philippine National Police, na hindi na bago ang utos at noon pang Pebrero ng taong 2014 ay ipinagbabawal na ng pambansang pulisya ang pagsasapubliko ng mga spot report sa mga iniimbestigahang krimen. Spot report per se, they form part of an ongoing criminal investigation. If it is part of an ongoing criminal investigation, hindi ho dapat yan nare-release. Ayon kay Carlos, press release at blatter na isang public document lang ang pinahintulutang ilabas sa media. Anya maaari pa rin namang makakuha ng impormasyon ang media basta't dumaan sa opisyal na proseso. All you have to do is make the request, which is what we're doing with the FOI. But you have to do it officially. Ang tinig ni Chief Superintendent Jonando Carlos, tagapagsalita ng pambansang pulisya. Pinangangambahang hindi agad maaprubahan ang panukalang pambansang pondo para po sa susunod na taon na nagkakalaga po ng 3.7 trilyong piso. 3.7 trillion. Iyan ay kung igigit po ng Kamara de Representantes na bigyan lamang ng 1,000 pisong pondo ang Commission on Human Rights o CHR. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Finance Subcommittee on the CHR, hindi mo makatwira na bigyan lamang ng 1,000 pisong budget ang CHR. Una nang inaprubahan ni Lacson ang 678 milyong pisong panukalang pondo para po sa CHR sa susunod na taon. Sinegunda naman iyan ni Senate President Coco Pimentel at kailangan anya ng sapat na pondo na CHR para magampanan ang kanilang trabaho. Sakaling hindi maaprubahan ang panukalang pambansang pondo bago matapos po ang taong ito, malamang na tumakbo ang gobyerno sa tinatawag na reenacted budget o yung inaprubahang pambansang pondo ngayong taong ito ang budget para sa susunod na taon. Samantala, pagbibigay sa Commission on Human Rights ng kapangyarihan na makapag-usig sa mga paglabag sa karapatang pantao, yung tinatawag na prosecutorial powers, isinusulong po ni Senador Escudero. Alamin natin ang balita nga mula kay Nim Faravelo. Names go! Super!
Kasi sinusulong sa Senado hindi lang ang pagbibigay sa Commission on Human Rights ng dagdag na budget, kundi ang pagbibigay din dito ng dagdag na kapangyarihan. Inihaing muli ni Senator Chis Escudero ang kanyang Senate Bill number 727 kung saan layuning bigyan ang CHR ng prosecutorial powers o kapangyarihan na maghabla sa mga lumalabag sa karapatang pantao. Sa pamamagitan nito, higit umanong magagampanan ng CHR ang constitutional mandate nito na protektahan at garantiyahan ang dignidad at mga karapatang pantao ng publiko. Din Escudero, hindi maaring habang panahong manatili ang CHR na toothless tiger o tigreng walang ngipin. Sa ngayon, hanggang investigasyon at advocacy lamang ani ang CHR sa mga isyong sangkot ang civil at political rights. Samantala, tiniyak ni Escudero na ipaglalaban nila sa Senado ang pagbabalik sa CHR ng 2018 budget nito na 687.999 million pesos na tinapyas ng Kamara. Necessity aniya ang pagkakaroon ng CHR at utos din ito ng konstitusyon. Ang pinagtatalo ng budget ng CHR para sa susunod na taon ay mas mababa kumpara sa budget nila ngayong taon na 749 million pesos. Ang mga kapuso, Nympha Ravelo, nag-uulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Commission on Human Rights nakatatanggap daw ng mga suporta matapos bigyan ng 1,000 pisong budget ng Kamara. Alamin natin ang balitang yan mula kay Alan Gatusalan. Umaani raw ngayon ng suporta ang Commission on Human Rights sa iba't ibang individual at grupo matapos na bigyan ng 1,000 pisong pondo ng Kamara. Ayon kay CHR Chairperson Chito Gascon, marami nagpapaubot sa kanila ng suporta matapos nabigyan sila ng kakarampot na budget ng mga kongresista. Meron din anilang naghahayag ng kaandan na tumulong sa kanila matapos ang deliberasyon ng kanilang budget at malaman na 1,000 piso lang ang kanilang nakuhang pondo. Mayroon din na nagpapahayag na gustong mag-volunteer sa CHR para makatulong. Gayunman, kumpiyansa pa rin ang mga opisyal ng CHR na hindi nila sasapitin sa Senado ang ginawa sa kanila sa Kamara. Ang yung kapusoan ng gatos na GMA, nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 7:46 ang oras sa buong Pilipinas. Walang ibang dapat sisihin kundi si Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon kung bakit 1,000 piso lang ang inilaang pondo ng Kamara de Representantes sa Commission on Human Rights. Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilang ulit nang pumupuna sa CHR dahil umano sa pangingialam nito sa kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Duterte, si Gascon ang dapat sisihin sa lahat dahil palagi mo nitong nagmamagaling ngunit hindi naman daw alam gawin ang kanyang trabaho. He had it coming. He opens his mouth in a most inappropriate way and he conducts the business of being CHR. Walang alam, pero ako naman, since it is really an organ of government, it's under Constitution, maybe someday they might review their decision. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 7:47, ang militar pinakita sa mga mamahayag ang kinasang opensiba sa grupong Maute at Abu Sayyaf sa main battle area sa lungsod ng Marawi. Benji Liwanag para Benji. Para Benji. Yes, sa pangalawang pagkakataon ay pinapasok na rin ang 8 mga mamahayag sa main battle area dito kahapon sa Marawi. Ito ay matapos ang ika-114 na araw ng bakbakan sa loob ng lugar na pinagdaanan ng walang kumpay na bakbakan. Kung dati ay bungad lamang ang aming kinalalagyan, pero kahapon ay dun mismo yung pinakaunahan namin pagpasok sa main battle area, tumambad sa amin, napakaraming mga ito yung mga hinukay at marami pa rin mga packholes, pati yung mga tinatawag na rat holes sa Paringmero. Dumaan sa buwan kami sa ano yan, sa ilalim na, ano ba yan? Ilalim na, pababa ba yan o hukay? Ilalim ito, Paringmero. Ilalim na bahay. Alam mo ba, tama, pinasok namin yan. Napakahirap, dumaan kami sa butas ng karayom. Talagang ipinadama sa amin kung paano ang ginagawa ng militar para hanapin yung Abu Sayyaf at pati na rin itong ISIS at siyempre ang grupong Maute. Damang-dama namin yung tensyon sa loob
Ilang metro lamang ang layo, hindi kilometro paring Melo. Metro yung layo namin dun sa mismong kung saan nagkakaroon ng bakbakan. Ayon sa mga sundalo na aming nakarap, buhay lang kinuha mula sa Maute ang bawat gusali sa loob. May mga nakakalating improvised explosive device. Ayan, ilan sa mga pampasabog o IDD ang ipinakita sa amin at kung paano to ginawa ng Maute. Ang mga naturang IED ay sa pilitang ipinagagawa ng Maute sa kanilang mga bihag. Bawat gusali aabot ng 3 hanggang 5 araw bago daw makuha ng militar. Dahil sa hirap. Ano ba ang kwento pa ng isang sundalo, Parimelo? Nagkakahagisan ng bomba, pader lang ang pagitan, pader. Pagkatapos talagang binutas sila. Ang daming butas doon at nakakaawat kalulos-lulos sa mga bawat bahay. May ospital, paaralan, mga pribadong gonsali, bahay, pati moske na pinasok namin. Maliban sa sira-sirang struktura, makikita rin ang mga pinutas ng Maute gamit ng kanilang mga sniper. Nangako naman ang tropa ng pamahalaan, hindi nila iiwan at magpapatuloy silang magbubuwis ng buhay hanggang sa huli. Like mo na rito sa Marawi, ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para sa Super Balita sa umaga, nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Samantala po sa kaugnay na balita, alas 7:50 na mga hostage, sniper at saka booby trap nagsilbing malaking hamon sa operasyon ng militar laban sa grupong Maute sa lungsod ng Marawi. Rod Vega, Rod! Super Radio! Aminado ang Armed Forces of the Philippines na nagsisilbing balakid at malaking hamon sa kanila sa kanilang isinasagawang operasyon laban sa mga teroristang Maute, ang mga bihag at maging ang mga snipers at booby trap ng nasabing mga kalaban. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, sa kabila ito ay determinado pa rin ang Armed Forces of the Philippines at ang mga sundalo sa ground na ipagpatuloy ang operasyon at muling mabawi ang Marawi City. Ayon kay Arevalo, ginagamit ng Maute sa kanilang mga bihag bilang mga combatants. Pahayag pa ni Arevalo, kabisado ng mga terorista ng lugar at epektibo nilang nagagamit ang mga nagawalang rat holes o mga tunnel para naman pagtaguan. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA, nagulat para Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 7:51 na. Ang China po ay nag-donate ng 65 milyong pisong cash, 65 million pesos para sa pagpapagamot ng mga nasugatang sundalo bilang resulta ng bakbakan dyan sa lungsod ng Marawi. Tuesday New, Nanay Tuesday, good morning. Muling nagbigay ng tulong pinansyal ang Chinese government sa Pilipinas para sa kampanya laban sa terorismo. Sa isang seremonya sa Malacanang, sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-turnover ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua, ng cheque na nagkakahalaga ng 65 milyong piso kay AFP Chief of Staff Eduardo Anyo. Ang cash donation ay para sa pagpapagamot ng mga nasugatang sundalo sa bakbakan sa Marawi City. Noong malipas na linggo, nagbigay na rin ang China ng 5 milyong piso kay General Anyo sa Campo Aguinaldo. Noong Hunyo naman ay nag-donate na rin ang China ng mga baril at bala sa pamahalaan na nagkakahalaga ng 370 million pesos para sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa Maute ISIS terror group sa Marawi. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Dunyo, nag-uulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga nationwide. Pilit na ipipilit ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng immunity sa mga kaso ang pamilya Marcos. Kapalit naman ito ng pagsasauli ng pamilya Marcos ng nakaw na yaman. Ayon kay Duterte, hihimukin niya ang Senado at Kamara de Representantes na magbalangkas ng batas na magbibigay ng immunity mula sa criminal prosecution sa pamilya Marcos kapalit ng pagsasauli ng nakaw na yaman na nakatago sa ibang bansa. Anya, kailangan kasi ng batas para mapayagan ng gobyerno na makipagnegosyasyon sa pamilya Marcos. Anya, posibleng magsilbing kinatawan ng gobyerno sa negosasyon ang Department of Justice o mga kinatawan ng Department of Finance o Bangko Sentral ng Pilipinas. Nauna dito bininyag ni Duterte na nakipag-usap umano sa kanya si Ilocos Norte Congresswoman Amy Marcos at Ilocos Norte Governor Amy Marcos at nagsabing handa ang kanilang pamilya
na magsauli ng kahina-hinalang nakaw na yaman, kabilang na po ang ilang mga gold bars. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation na isole sa Dalian Locomotive ng China ang nakatenggang 48 bagong bagon na binili ng nakalipas na Administrasyong Aquino. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang pondo ng DOTR, sinabi ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na hindi tugma ang mga biniling bagon sa mga pasilidad ng MRT Line 3. Sumulat na anya ang DOTR sa 4 na third-party auditor na magpapatunay na hindi tugma ang mga pasilidad ng MRT Line 3 sa mga bagong bagon na nagkakahalaga ng 3.7 bilyong piso. Mas mabigat rin anya ng 3 tonelada ang bawat bagon kumpara sa isinasad sa kontrata. Anya hindi maaring basta-basta na lang patakbuhin ang mga naturang bagon dahil posibleng malagay sa alanganin ng kaligtasan ng mga pasero at ng MRT Line 3. They are not compatible to the maintenance facilities. Car hoist and wheel lock machine, they are not compatible. We cannot compromise the safety of our riding public. Ang tinig ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. 2 pasahero nasaktan sa aberya sa operasyon ng MRT Line 3 kahapon. Ayon kay Transportation Undersecretary Cesar Chavez, biglang huminto ang isang tren ng MRT Line 3 sa Show Boulevard Station dulot po ng problema sa automatic train protection. Dahil po dito sumubsob ang 2 pasahero na nagtamo po ng sugat at pasa sa kanilang katawan. Agad na bang sinisi ni Chavez ang maintenance provider ng MRT na Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Kasabay po dito pinakiusapan ni Chavez ang BURI ayusin ang kanilang trabaho upang maiwasan ang mga aberya. Ang pakiusap namin sa BURI, huwag kayong magbibigay ng tren ng pilit kung sa tingin ninyo hindi nyo na-inspect at sa tingin ninyo may mga piyesang dapat kayong palitan. Tinig po ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Nagkasundo ang LTFRB na dagdagan ang pasahe sa mga ordinaryong taxi at ipantay ito sa singil ng Transport Network Company na Uber. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, pipilitin nilang ipantay sa rate ng Uber ang pasahe sa taxi dahil nadedehado umano mga taxi driver. Anya, nais niyang gawin ng board na ipatupad na rin ang tinatawag na running time rate sa mga taxi. Dahil dyan, maliban sa distansya ng biyahe, ay mayroon ding dagdag singil sa oras o tagal ng biyahe ng bawat taxi. Ang naturang rate ay ipinatutupad ng Uber at kabilang din sa basihan ng kanilang singilang lagay ng panahon o anumang bagay na makadaragdag sa distansya o tagal ng biyahe. Hindi, ano? Hindi talaga. Lilimitahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bilang ng mga sakyan ng bawat operator po ng Transport Network Company na Uber at Grab. Sa budget hearing na Senado para sa Department of Transportation, humarap sa itong si LTFRB Chairman Martin Delgra. Anya nakatagda sila maglabas ng memorandum na maglilimita sa mga partner driver ng Uber at Grab at limitahan lamang sa 3 sasakyan ang bawat operator. Labas na nga yun eh. Dapat nga mga isa lang o kaya 2 eh. Bawat isang operator eh. Sinabi ni Delgra na dapat ibalik ang orihinal na konsepto ng ride sharing para sa mga transport network company. Ignit ni Delgra na hindi maaaring payagan yung mga TNVS operator na magkaroon po na mahigit 20 hanggang 30 unit ng Uber at Grab, mga kapuso. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Bakit siya lang binigyan mo ng ano? Ba't si Melo lang binigyan mo ng hot water? Hindi ako inaantok. Ano ka ba? Nasa trabaho ko, ba't ako antokin? Abe! Itong andoy na to. Ilabas ang tapang niya si Melo del Prado. Ay kaya naman pala. Pambira tong andoy na ito. Natutulog ba ako pag ako'y nagtatrabaho? Dinig nyo naman, di ba mga kapuso? Binubuking mo ano si kung Melo. matutulog? Eto. Buhay na buhay ka dyan. Gising na gising, buhay na buhay. Kopi ko, Black 3-in-1. Amoy pa lang po mga kapuso, talaga naman magigising ka na. Mainit. Pagka ininom mo pa. Patunayan mo, paring Melo. Mainit eh. Ito. Ayan, isa pa. Boom! Grabe. Boom! Hindi ho. Boom! Gising! Boom, Ganon. sarap-sarap. Boom! Gising mga kapuso. Wow. 25% tastier. Ayos. Dahil 25% dinagdagan pa ng 25%. Wow. Kopi ko, Black 3-in-1 mga kapuso. The best po ito. Ilalabas po natin ang tapang ng mga Pilipino. Ang galing po ng mga Pilipino sa araw-araw ng pagtatrabaho sa pamagitan po ng pag-inom. Umagang-umaga pa lang, almusal namin ni paring Melo ito eh. Ni Mike Enriquez, Kopi ko, Black 3-in-1. Astig na kape. Boom! Gising. Grabe naman talaga. Teka, basa-basa pa yung kamay ko. Alas 7:58 na.
Mga atletang Pilipino na nanalo ng medalya sa katatapos lang na Southeast Asian Games nakatanggap ng cash incentives. Laki to, 300,000 pag gold. Ateneo Blue Eagles wagi kontra sa UP Maroon sa Battle of Katipunan. Narito po ang ating nag-iisang sports saksi, Chino Trinidad. Chino, good morning! Ito rin daw, personal na nakipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga atletang Pilipino na lumahok po sa Southeast Asian Games o Kuala Lumpur sa Malaysia. Nagpasalamat si Presidente Duterte sa ating mga atleta at siyempre, ito pa ang pinakamaganda. Hatid kasi ng karangalan itong mga athletes na ito, no? Yung nanalo ng mga gold medals, siyempre, yung nag-uwi ng silver at nakapag-uwi din ng bronze medal. Kasabay ng nakatanggap ng tinatawag na incentive. Yung cash incentive nito ng mga atleta na kaakibat ng bawat medalya na napapanalunan. Kasi yung gold, silver at bronze na yan, meron pong katapat na, na cash incentive. Okay. Batay sa incentive box, ang mga atletang Pilipino na mananalo ng ginong medalya sa Southeast Asian Games ay makatatanggap ng tig 300,000 piso. Okay? 150 tigta 300,000 piso pala. Yan, no? Yan yung 300, tapos 150,000 para hindi kayo malito, at saka yung silver medalist yung 150, abang 60,000 piso, 60,000 pesos para sa mga bronze medalist. Dahil dito, umabot sa mahigit na 16 na milyong piso ang inilabas na pondo ng gobyerno para sa mga atletang Pilipino na humakot ang 24 na gintong medalya, 33 silver medals at 64 na bronze medals sa Southeast Asian Games. Ngayon, yung pinakamaganda dyan na ihahabol natin, nangako ang Presidente na para sa 2019 kung saan tayo mag-host, ay all out daw ang kanyang ibibigay na suporta. Ngayon, ang tinatawag na onus o yung tinatawag na pruweba ay nandyan na sa ating mga leaders. Paano nila ikukumpuni ang isang kupunan na solid at magpapakita ng maganda sa harap ng kanilang mga kababayan pagdating ng 2019. Sa UAAP Season 80, patuloy ang paglipad ng Ateneo Blue Eagles. Kahapon, may nakaharap ng Blue Eagles ang UP Maroons na tinagoy ang Battle of Katipunan at tinambakan ng Blue Eagles Maroons sa swan ng 92-71 para maitala ng Ateneo ang kanilang ikalawang sunod na panalo at wala pang talo. Pinangunahan ni Terdy Ravena ang opensibo ng Blue Eagles ang umiskor siya ng galing 6 na puntos. Ngunit nagpakitang gilas para sa Ateneo ang bago nilang recruit na si Tyler Theo na nagbuslo ng 14 na puntos at hindi pa nagmintis ng 6 niyang tira. Sa unang laban ay naitala naman ng STU Tamaraos ang kanilang unang panalo sa torneo nang talunin nila ang UE Red Warriors score ng 90-83. Ibang manlalaro ng Tamaraos ang score ng double digits na pinangunahan ni na Ron Denison, Prince Orizu, Bartley Ebona, Richard Escoto at Alvin Tolentino. Mga kapuso, ito po si Chino Trinidad ng Sports Saksi para Super Balita sa mga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sports Saksi! Balikan natin ang headlines ng ating mga balita. 9 na tao patay sa pananalasa ng Bagyong Maring. Iba't ibang sakit pinangangabahang kumalat dulot ng baha. House Committee on Justice dinigdarang merong sapat na forma at laman ang reklamong impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pangalabi ng pinaniniwalaan kay Reynaldo Culot de Guzman, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Mga magulang ni Culot na nindigan na anak nila ang kanilang inilibing. Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog naghain po ng sick leave para magpagamot ng kanyang diabetes sa ibang bansa. Pagharang ng pambansang pulisya na makakuha ang media ng spot reports kaugnay ng mga kasong kriminal pinalagan ng mga mambabatas. Pangulong Rodrigo Duterte sinisi si Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon kung bakit 1,000 piso lamang daw ang nailaang pondo sa kanila ng House of Representatives. Pangulong Rodrigo Duterte susulong ang pagbibigay ng immunity sa pamilya Marcos kapalit ng pagsoli ng nakaw na yaman. Department of Transportation, bala ko isauna ko.
isauli sa China yung biniling 48 bagong-bago ng MRT, maisasauli rin kaya yung bayad, pare? Na May down nakatenga payment lang, mga kapuso. Joseph. May down payment. 800 million. 2 tao naman sugatan sa aberya sa MRT Line 3. Land Transportation Franchising and Regulatory Board, balak dagdagan ng singil sa pasahe sa taxi, ipantay ito sa rate ng Uber. Patay tayo dyan. Ayun. Si paring Joseph Parafina ulit. Happy viewing sa'yo, pare. Ay, tapos, yung mga barkada natin, araw-araw nanonood po ng Double B sa News TV. Abay, radyo na, TV pa tayo eh. Si Michael Angelo Chu. Happy Michael listening, Angelo. happy viewing sa inyo. Okay. Sabayin nyo ang kabuuan na mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa umaga nationwide. Babalik tayo mamaya, pare. Ayun, sa jeng-jeng ka. Jeng-jeng. Jeng-jeng, abangan ko yan. Babalik tayo kay Mike. Inihandang maganda-gandang jeng-jeng dyan. Medyo lang, pare. Hindi naman masyadong maganda. Ha? Talagang inaabangan ko yung kumakanta ka. Iba. Kaabang-abang ba? Iba. O naman. Kaabang-abang. Siyempre. Si Carlo Mateo, birthday ngayon. Birthday ni Kaloy. Birthday Kaloy, ni happy Kaloy, birthday. pare. Carlo Mateo, happy birthday, pare, ha? Hintay kami rito, ha? Ha? Dito lang kami. Dito lang Ikaw kami. talaga wala kang budget yung mama eh. Ganun ba? O, nangungutang pa kay Ando yan para may pambili ng pansit. Meron siyang budget, 1,000 pesos. Oo, Para siyang yung commission ng budget human ng rights. CHR. Yun ang pambibili niya ng pansit ngayon. Carlo Mateo, happy birthday, pare. Joel Reyes Isabel, radyo na, TV pa. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po naman ang inyong lingkod, Melo Del Prado, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Super Balita sa umaga, nationwide, mula sa pinaka-pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Tuwan-tuwa si Bobby Nazzaro, pare. Si Bobby? Tuwan-tuwa, oh. Bakit? 10 minutes lang kinain sa ganun kanya. ba? Hindi, 9 minutes nga lang eh. Makalipas po ang alas 8 ng umaga.